So if the plenary will be able to send copy of the articles of impeachment today, then the House members have Thursday, Friday, Saturday, and Sunday to study the articles of impeachment and the evidence. Sapat na ang 5 araw mula May 7 hanggang May 11 para mapag-aralan ng mga kongresista ang ulat ng House Justice Committee kaugnay ng ginawang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama na rin dito ang resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment na nakabatay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at graft and corruption at matinding pagbabanta. Ayon nito kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Ang pahayag ni Luistro ay kasunod ng formal na pagsusumite ng report at resolusyon sa House Committee on Rules gabi ng Martes, May 5. Gate pa ng House Justice Panel Chairperson. Inaasahan niyang mayayari ang botohan sa Lunes, May 11 pagkatapos ng kanyang sponsorship at debate sa articles of impeachment. I actually recommended that plenary vote should happen on May 11. Inihayag naman ng National Unity Party o NUP at Lakas CMD na mayorya ng kanilang mga miyembro ang boboto ng pabor sa impeachment ni VP Duterte. Sa pagtaya ng NUP Chairperson na si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, sa 55 nilang miyembro sa Kamara, hindi bababa sa 30 ang nagpahayag ng susuporta sa proseso. Pinakamalaking political party sa Kamara ang Lakas CMD at NUP. I think there's at least 30. Well, here, I mean, it depends again on what their consultations with their districts will say. Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, nahirapan yung aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. Sa Lakas CMD naman ay may halos 70 membership. Inaasahang mahigit 6 na po ang boboto ng pabor sa impeachment. Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Kapwa naniniwala sina Representatives Adjong at Puno na posibleng aabot sa 180 hanggang 200 ang makukuhang boto sa impeachment ni Vice President Duterte sa Kamara. Samantala, itinuturing ni Vice President Duterte na unfair ang pagdawit sa ilan niyang kaanak sa isyu ng reklamong impeachment. Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens. Pero sagot ng ilang mambabatas, hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre nung tiningnan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because these are the joint SALN of the husband and wife, and then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Well, talaga naman kasama yung mga kamag-anak niya kasi kung matatandaan ng mga kababayan natin, yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya mula noon hanggang ngayon. tila naman tanggap na ni VP Duterte anuman ang kahinatnan niya sa isyu ng impeachment. Pero base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa 2028. See you tomorrow. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.